Isang araw may isang lalaki na biglang umatake sa dalawang magagandang dalaga at ang isa sa kanila ay 5 taon na niyang pinagnanasahan. Sa investigasyon natuklasan na ang salarin ay bumase sa isang aklat na nabasa niya at sa napanood niyang anime. Nakakabahala hindi lamang sa mga detalye ng insidente kundi sa pagtatago ng gobyerno sa katotohanan. Noong Biyernes, October 4, 2024, isang malungkot na pangyayari ang naganap sa Istanbul, kung saan 2 19 years old na babae na sina Iqbal Uzuner at Aysenur Halil ang napaslang. Ang sanlarin ay si Semi Çelik na 19 years old din. Unang inatake ni Semi ang kanyang kasintahan na si Aysenur. Madalas itong pumunta sa kanilang bahay para sa agahan. At sa pagkakataong ito, wala ang pamilya ni Semi sa bahay. Hindi alam ni Aysenur na mag-isa lang si Semi. Nang pumasok siya sa bahay, nakita niya si Semi. Ngunit wala na itong pagkakataon na makatakas. Pagkatapos tinawagan niya ang ina ni Aysenur at sinabi na nasa paaralan ang iyong anak. Umalis siya sa lugar ng insidente at nagtungo sa mga city walls ng Istanbul. Gamit ang cellphone ni Aysenur, tinawagan niya si Iqbal na matagal na niyang pinagnanasahan at minamahal sa loob ng 5 taon. Pagkatapos ng tawag, umalis si Iqbal na mag-isa at nakita sa kamera habang ito'y papunta sa city wall. Pagdating niya roon, pinaslang siya ni Semi sa pamamagitan ng paghiwalay sa 5 bahagi at inilagay sa puwang ng watchtower sa mga pader. Matapos ito, tinawagan niya ang ina ni Iqbal at sinabi na nakatagpo na ng kapayapaan ng kanyang anak. Matapos ang karuman-duman na pagpaslang, voluntaryong tinapos ni Semi ang kanyang sarili. Sinuri ng mga pangunahing international media ang mga aspeto ng kaso ni Semi, batay sa mga pahayag na ibinigay sa pulisya ng kanyang ama na si Adem Çelik at ni Hasan Uzuner, ama ni Iqbal Uzuner. Ang kanilang mga pahayag ay nagbigay linaw sa mga pangyayari at maaring makatulong sa pagtukoy sa mga salik na nagdulot ng trahedya. Ayon sa salaysay na binigay ni Adem, ang kanyang anak ay dating estudyante sa August Khan Polat Anatolian High School bago ang pandemya. Sa kanyang pahayag, inilarawan ni Adem ang kanyang anak bilang isang masugid na mananampalataya hanggang sa edad na 16 years old. Naalala pa niya na pinayuhan siya ni Semi na magdasal at sinabing masusunog ka sa impyerno kung hindi ka magdadasal. Gayunpaman napansin niya ang mga pagbabago sa ugali ni Semi sa kanyang 3 taon sa high school, nang ang isang tagapayo sa paaralan ang nakipag-ugnayan sa kanyang ina na pinayuhang layuan ang isang estudyante. Pansin-pansin ang mga pagbabago sa pag-uugali ni Semi, lalo na magsimula ang pandemya noong 2020. Sinabi niya na mas dumami ang oras na ginugugol ng kanyang anak sa harap ng computer at mabilis na ino-off ito kapag pumapasok sa silid ang kanyang ina, kapatid na babae o ang kanyang lola. Sa panahong ito, lumabas sa mga mensahe mula sa kanyang mga dating kaklase na interesado si Semi sa mga madilim na paksa tulad ng totoong insidente at mga website na naglalaman ng mga kakaibang bagay. Naglaan din si Semi ng maraming oras sa mga sites na naglalaman ng mga hindi kanais-nais na materyales at nagbabasa tungkol sa mga kaso ng mga INCEL na kilalang sumasaluwat sa lipunan. Ang INCEL ay galing sa 2 salita na ang ibig sabihin ay community online ng mga kabataang lalaki na tinuturing ang kanilang mga sarili na hindi makakuha ng mga babae. Karaniwang kaugnay din ng mga pananaw na nagiging mapanlait sa mga babae at sa mga lalaking aktibo sa makamundong aspeto. Nagsimula sila noong 90s bilang dating site pero ngayon ay naging malala na. Ang mga members nito ay naniniwala na masyadong malakas na mga babae sa komunidad at dapat daw ibalik sa mga lalaki ang pagkontrol sa lahat. Pero si Semi, kahit may girlfriend siya, nahatak pa rin siya sa ganitong bagay. Kumbaga feeling ng mga ito kahit may relasyon, parang walang halaga kasi masigit ang mga babae sa kanila. Sa kalaunan nagpasya si Semi ng huminto sa pag-aaral. Sinasabing hindi na mahalaga para sa kanya ang ipagpatuloy ang edukasyon. Sa kabila ng lahat, sinuportahan ng kanyang pamilya ang pag-aaral niya sa ibang bansa.
Natapos ni Semi ang kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng isang open system education. Isang mahalagang pangyayari ang naganap noong March 1, 2022 na makipag-ugnayan ng ina ni Iqbal kay Adem. Sinasabing na brainwash ni Semi ang kanyang anak at ang plano ang dalawa na voluntaryong tapusin ang sarili nila na magkasama. Nang gabi iyon, nagtangkang mauna na si Semi sa isang sports pitch. Matapos ito, dinala siya sa departamento para sa kabataan para sa interogasyon at siya ipinagamot sa Bakirkoy Sadikonok Hospital. Ipinadala rin siya sa Istanbul University Kappa Faculty of Medicine kung saan siya ay nanatili ng 3 linggo. Bagamat binigyan siya ng doktor ng gamot para sa kanyang kalusugan sa pag-iisip, sinabi ni Adem na hindi kailanman ininom ni Semi ang mga ito at patuloy na lumubha ang kanyang kalagayan. Matapos makalabas mula sa ospital, nagdesisyon si Semi na magbago ng karera at siya'y naging butcher. Bagaman hindi malinaw kung bakit pinili niya ang trabahong ito, ginamit niya ang kita mula dito upang pambili ng mga bawal na substance. Ayon sa kanyang mga magulang, gumamit na siya ng mga bawal na ito ng halos 9 na buwan. At sa panahong ito natanggal din siya sa kanyang trabaho bilang butcher. Gayunpaman sa nakalipas sa 3 buwan, nabawasan niya ang paggamit ng bawal na substance at napapadalas na lamang sa pag-inom ng alkohol. Nabanggit din ng kanyang ama na noong taglamig ng 2023, nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap tungkol sa kung bakit kasalanan ang tapusin ng sarili. Ngunit paulit-ulit na sinabi ni Semi na walang saysay ang buhay. Dumaan din si Semi sa isang pagbabago sa relihiyon noong panahong iyon at nagsimula siyang maging interesado sa mga alternatibong pananampalataya, mga ritual at pag-aaral tungkol sa mga nilalang ng alamat at mahika. Ayon sa kanyang ama, minsan niyang nakita sa kwarto ni Semi ang mga guhit ng mga nilalang na may sungay, mga sulat tungkol sa mga ritual at mga simbolo na tila galing sa mga alamat. Nang tanungin siya tungkol dito, naging balagbag ang tugon ni Semi at sinabi, "Hindi mo maiintindihan ang mga iniisip ko." Ayon sa pahayag ni Hassan, naging magkaibigan sina Semi at ang kanyang anak na si Iqbal. Ngunit nagkaroon ng hindi magandang takbo ang kanilang pagkakaibigan. Sinabi ni Hassan na nagsimulang guluhin ni Semi ang kanyang anak na nagdulot ng matinding stress sa kaisipan ni Iqbal. Dahil dito inilipat nila si Iqbal sa ibang paaralan upang matulungan siyang makalimot. Paliwanag ni Hassan, nag-aaral ang anak kong babae sa isang paaralan sa Fatih at doon niya nakilala si Semi. Nagsimula siyang guluhin si Iqbal noong unang bahagi ng kanyang 3rd year. Dahil sa hindi ito tumigil, inilipat siya sa ibang paaralan. Dagdag pa niya, naapektuhan ang mental na kalusugan ng kanyang anak kaya nagsimula itong magpakonsulta sa isang psychologist. Para matulungan siyang mabuti, binilhan pa niya ito ng pusa na sobrang niyang minahal at unti-unti namang bumuti ang kanyang kalagayan. Upang higit pang maibsa ng kanilang mga alalahanin, naalala ni Hassan ang isang pag-uusap nila ng ina ni Semi na sinabing may nobya na ang anak ko at masaya sila. Hindi na niya guguluhin ang anak mo. Sa loob ng 1.5 taon, hindi na nagkaroon ng contact si Iqbal kay Semi at mas bumuti na ang kanyang kalusugan sa kaisipan. Ang pinakamasamang pangyayari ay naganap nga noong October 4, 2024 na magpasya si Semi na isagawa ang isang voluntaryong pagtapos ng sarili sa ibabaw ng city walls. Ikinuwento ni Adem na halos 1 taon bago ang insidente, nakipagrelasyon ng anak niyang si Semi kay Aisenur, isang babae na kakilala niya mula sa high school. Madalas bumisita si Aisenur sa kanilang bahay tuwing Lunes at nagkikita sila ni Semi sa bahay at sa labas. Dagdag pa ni Adem, bago ang insidente, pumasa ang kanyang anak na babae sa isang universidad sa Ankara. Kaya nagpunta sa Ankara ang kanyang asawa, anak na babae at si Semi, na bumalik na mas maaga sa kanilang tahanan, kaya naiwan silang mag-ama sa bahay. Bilang isang motorcycle courier, naalala ni Adem ang kanilang huling pag-uusap sa telepono noong araw ng trahedya. Sa tawag na iyon, binalaan siya ni Semi na, "Nasa bahay si Aisenur, huwag kang pumunta, tatay." Dinagdag pa ni Adem na noong araw ng insidente, naka-video call pa ang kanyang asawa sa kanilang anak at nakausap niya si Semi at si Aisenur sa tawag. Kinahaponan ng parehong araw, nakatanggap si Adem ng tawag mula sa kanyang asawa na nagsasabing naroon ang mga pulis sa kanilang bahay at kailangan niyang umuwi agad.
Pagdating niya, nalaman niya mula sa mga otoridad ang tungkol sa insidente. Samantala, ikinuwento pa ni Hassan ang mga pangyayari noong araw na pinaslang ang kanyang anak. Sabi niya, tinawagan ng asawa ko ang anak namin noong araw ng insidente, ngunit isang lalaki ang sumagot sa telepono. Sinabi niya, huwag kayong mag-alala, ligtas ang anak niyo. Nang tumawag muli ang asawa ko, ibang lalaki naman ang sumagot at sinabing nahulog ang cellphone mula sa City Walks. Binigyan siya ng direksyon at sinabing, pwede niyo kunin ang cellphone. Pagdating nila sa lugar, inihagis ni Semi ang isang bahagi ni Iqbal sa kanyang ina bilang pang-aasar. Isang pangyayari na tila isang bangungot na ayaw maranasan ng sinumang magulang. Pagkatapos umupo si Semi sa ibang bahagi ng mga pader at nag-meditate ng ilang minuto habang naririnig na umiiyak ang ina ni Iqbal mula sa ibaba. Pagkatapos kinuha niya ang isang bahagi at tinali ito sa isang lubid na ang kabilang dulo ay tinali sa sarili niya. Layunin nito na umalog si Iqbal sa mga pader habang siya ay tatalon mula roon. Ngunit naputol ang lubid nang siya ay tumalon at dahil sa taas ng lugar, dito na nga natapos ang lahat kay Semi. Matapos ang insidente, lumabas ang ilang mga video at larawan na nagbibigay ng sulyap sa isipan at kapaligiran ni Semi Shelik. Naglabas ang isang lokal na TV station ng isang video na sinasabing kinunan 1 taon bago ang insidente, kung saan direktang kinakausap ni Semi ang isang tao. Nagsimula ang video sa mga salitang, Iqbal, gusto kong magpaalam sa iyo. Sa wakas, mawawala na ako. Ipinahayag ni Semi ang kanyang pagsisisi sa mga sakit na naidulot niya. Bago ibinunyag ang nakakilabot na detalye, sabi niya, pero may gusto akong sabihin sa iyo. Kahapon na makita kita, balak kitang paslangin. Ngunit sinabi rin niyang nagbago ang isip niya. Bukod dito, inalathala ang ilang larawan sa kwarto ni Semi. Ipinakita sa mga larawan ng isang lagayan ng libro, mesa, mga artworks at mga laruan. Isa sa mga nakakagamba ng larawan ay nagpapakita ng isang notebook sa kanyang mesa na may guhit ng isang katawan na wala ang mga bahagi. Matapos ang malagim na pangyayari, ibinahagi ng ina ni Semi ang kanyang matinding kalungkutan at inamin na matagal nang nakikipaglaban ng kanyang anak sa mga isyu ng pangkaisipan. Sa gitna ng mga luha, sinabi niyang ginawa niya ang lahat upang mapagamot si Semi. Ngunit hindi sapat ang suporta na natanggap niya. Sabi niya, ginawa ko ang lahat para sa anak ko. Dinala ko siya sa mga ospital at humingi ng tulong na magtaka itong tapusin ang lahat. Pero sinabi ng mga doktor na walang mali sa kanya. Nang tumawag ako ng ambulansya, sinabi nilang hindi ito kailangan. Sumigaw ako at sinubukan ng lahat pero hindi ko siya natulungan. Kung ano man ang nangyari sa kanya, nangyari iyon pagkatapos ng pandemya. Tulad ng sinabi ko kanina, noong pandemya, ikinulong ni Semi ang kanyang sarili sa kwarto at nagsimulang gumamit ng mga bawal na substance. Kaya dagdag pa ng ina nang mapansin niya ang pagbabago sa ugali ng kanyang anak, minalaan niya ang pamilya ni Iqbal at sinabing hindi maganda ang kalagayan ng anak ko at dapat nilang ilayo ang anak nila. Inilipat nga nila siya sa ibang paaralan pero nanatili ang kanilang koneksyon. Ikinuwento ng ina ni Semi ang detalye ng kanilang video call noong araw ng insidente. Nag-video call kami ni Semi. Tinanong ko kung kumusta siya at kung ano ang ginagawa niya. Sinabi niya sa akin, Mama, maayos ako. Nasa akin si Aisinur. Nasa banyo siya at nahihiya kaya ayaw niya magpakita sa camera. Dagdag ng ina, nag-usap kami sandali at wala akong napansin na kakaiba sa tawag na iyon. Napakasakit ang nararamdaman ko. Ilang araw nang nakaliping ang anak ko pero ang puso ko ay para sa mga batang iyon. Wala akong magawa. Hindi ko naresolba ang mga problema ng anak ko. Nagkaroon siya ng mga seryosong isyu. Sana kung tatapusin din lang niya ang lahat ay sana ako na lang ang nawala kaysa sa mga batang iyon. Isa rin akong ina. Ayaw ko sana maranasan ng ibang ina ang sakit na makita ang kanyang anak na nagdurusa. Lumabas din ng mga balita kung naimpluwensyahan ba si Semi ng isang nobela. Sa pagsisiyasat sa tahanan ni Semi, pagkatapos ng kanyang pagpastak kay Iqbal at Aisinur, natagpuan ng mga otoridad ang isang nobela sa kanyang bookshelf na nagdulot na matinding suspetsya. Ang nobelang tinutukoy ay ang Randall ni Daniel Colt. Ito ay kwento ng isang detective na naghabol ng isang halang na kaluluwa na pumaslang ng mga tao at hiniwalay ang mga bahagi.
Nakita rin sa kwarto ni Semi ang isang guhit ng isang naputol na bahagi. Ang nobelang Ragdoll ay nagsisimula sa isang paglilitis ng isang suspect na pumaslang ng 27 na batang babae na may edad na 14 hanggang 16 years old sa loob ng 27 na araw. Hiniwalay ng isang suspect ang 6 at tinahi ang mga bahagi upang makabuo ng isang kakaibang nilalang at itong tinawag niyang The Ragdoll. Bukod sa librong The Ragdoll, may isang anime na hinalintulad sa ginawa ni Semi. Ang anime ay may title na Psycho-Pass at mayroong mga nakakagulat na pagkakatulad sa insidente. Sa anime may isang karakter na lumalaban sa sistema at nais na sirain ang isang lipunan. Sa loob ng serye, nagaganap din ng ilang pamamaslang. May isang eksena na ang suspect ay gumuhit ng isang simbolo sa katawan ng biktima matapos niyang tapusin ito. Ito'y katulad ng mga guhit na nakita sa kwarto ni Semi. Ang ganitong uri ng detalye sa anime ay nagdagdag ng misteryo sa tunay na insidente. May isang eksena pa sa anime na ito na kung saan ang isang batang babae ay hinihikayat ng isa pang karakter na tuklasin ang kanyang tunay na halaga na parang inuudyukan siya na maging mas malupit o sundin ang kanyang mga madilim na kagustuhan. Bukod dito sa parehong episode ng anime, may isang eksena ng pagpaslang na tila katulad ng pamamaraan na ginawa ni Semi. Dahil dito iniisip ng ilan na maaring naimpluwensyahan si Semi ng anime o kaya naman ay sinundan niya ang isang ritual na pinakita sa anime. Magkagayunman ang pagbabasa ng libro at panonood ng anime ay hindi naman masama. Ngunit kapag ito'y nabasa o napanood ng maling tao na hindi alam ang tama at mali, ay maaring magresulta ito ng hindi kaaya-ayang pangyayari. Sa huli, mahalaga na bantayan kung ano ang ginagawa ng mga nakakabata, lalo na sa kanilang mga cellphone, computer o kahit ang binabasa nilang libro. Huwag natin silang hayaang mag-isa sa kanilang sariling mundo sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pinakabago at pinakamagandang gamit. Kung hindi susubaybayan, maaring may ibang tao ang magsisimulang makialam at kontrolin sila sa paglipas ng panahon. Upang hindi maging huli ang lahat ay kailangan ng matinding panunuri at pag-iingat. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!